Breaking news, OMG, di makapaniwala ang palasyo at kongreso sa Big Pasabog Escudero. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat News Files TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Files TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Impeachment. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Coach Oli. Ayan ha, pagpatuloy natin, suportahan natin yan si Coach Oli. Kumpirmado nang hindi matutuloy. Uy, impeachment hindi na daw matutuloy. Tatapusin ang impeachment after pa ng SONA ni BBM. Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano natin malalaman kung ano ang mga plano ni BBM sa bansang Pilipinas. Ito, umpisahan natin, impeachment hindi na matutuloy. At ituturo ko sa inyo paano natin malalaman ang plano ni Marcos, ano ang kanyang nasa loobin. Ipapakita ko sa inyo, effective po nangyayari. Okay? Sige, pasok! At kinumpirma mismo ni Senate President Chis Escudero na sa Hulyo na nila planong simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nako, nadidinig natin nung nakaraan, di ba? Hunyo. Ngayon, Hulyo na. Baka sabihin ni Castro, ano ba yan? Anong nangyayari? Bakit Hulyo na? Nako. Tansa naman ng prosekusyon na malakas ang mga ebidensya nila para ma-convict ang vice. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Wala raw balak ang Senado na humiling ng special session kay Pangulong Bongbong Marcos para umusad na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una lang sinabi ni PBBM na handa siyang magpatawag ng special session habang nakabreak ang Kongreso. Yan. Paano ba yan? Nagbitaw na ng salita ang Senado na hindi sila magbibigay ng special session. No, talagang pinanindigan na nila talaga na hindi ngayon mangyayari yan. Kaya yung mga nagmamadaling papirma o pumirma doon sa impeachment ni VP Sara, wawa naman, no? Disappoint ba? No? Ang sakit ba sa ulo ng nangyari? Yung tipong madaling-madali ka, apurang-apura ka, may papalapalakpa ka pa, tapos ganyan lang pala yung magiging resulta. Mababaliwala, hindi papansinin. Ay, nako. Yan na. BBM, okay, sabi niya, handa raw siyang magpatawag ng special session para dinggin ang impeachment trial kay VP Sara. Ito, ituturo ko sa inyo. Paano natin malalaman ang tunay na saloobin ni BBM o kung ano ang talagang plano niya sa bansa, anong plano niya sa isang usapin. Alam niyo kung paano? Yung kabaligtaran. Pansinin niyo ha. Sabihin ko sa inyo. Una, sinabi niya ayaw niya impeachment. Pero natuloy ang impeachment. Sabi niya, walang baril na pumasok sa KOJC. Pero may baril. Ang daming baril pumasok. Ang sinasabi nitong mama na ito, laging kabaligtaran. Tingnan nyo. Para siyang ano, no? Parang laging play safe, talagang itinatanggi niya kahit may nangyari na ganun. Itatanggi ko yan. No, wala akong alam dyan. O kaya ganito, ganyan. Wala naman nakapasok na ganun eh. Diba? At saka sabi ko, ayoko ng impeachment. Tapos maraming nag-uusad ng impeachment kay VP Sara. Diba? At saka yung pagpirma ni Sandro, diba? Pwede mong harangin. Kung ayaw mo talaga ng impeachment, pwede mong harangin yun eh. No, huwag ka na makisama dyan, anak. Huwag ka na makisalo dyan. Makikisalo ka pa dyan. Eh, ayoko nyan, diba? Nasa iyo lahat ng power eh. Takot sa hair follicle test. Walang sasabihin tong diretso. Hindi niya kaya kasing pareha silang magpinsan. Takot, duwag sa confrontation. Kaya ang gusto nito, laging kunwari magpapanggap na ayaw. Anong sabi niya? Bago nilaglag ng kamera at bago niya pinakain sa pating at buwaya si VP Sara. Sabi niya, nagpipresenta ako that I am your designated best friend forever. Designated best friend, no? Designated enemy forever. Ay, nako. Ay, may pagkalukong tao ito. Meron mang BFF na ganyan? Forever nga eh. Kasi ano, no? Kung talagang totoo yung sinasabi na talagang kaibigan ka talaga, no? Syempre, pinakita ni VP Sara yung pakikipagkaibigan niya sa iyo eh. Kahit hindi kanya kaibigan, si Aimee ang kaibigan niya. Pinakita niya yung suporta niya. So, tumakbo siya bilang vice president mo nung nakaraang eleksyon. Hindi kanya pinabayaan. 'Di ba? So, syempre, nung nanalo na kayo, ayan na, dumating na yung dilubyo. Marami ng mga alitap-tap ang bumulong sa isip mo, sa tenga mo.
So mas sinunod mo yun. 'Di ba? Si VP Sara pinabayaan mo. Iniwan mo sa ere. Hindi mo siya sinamahan, hindi mo siya pinagtanggol. Samantalang nung panahon na kailangan mo ang mga Duterte, nandiyan sila sa tabi mo. Yung mga dilawan ba na nagsisidikitan ngayon sa mga Marcos? Nandudoon ba yung mga yan nung panahon na dinudusta at sinisipa-sipa ng mga dilawan ang pangalan ng mga Marcos? Sino lang ba ang nasa tabi ng mga Marcos? Ang mga Duterte. Sino lang ba ang sumusuporta sa mga Marcos hanggang eleksyon? Ang mga Duterte. Sino ba ang nagpalibing kay Apo Lakay? Ang mga Duterte. 'Di ba? Sila lang ang tanging pangalan na narinig natin na sumuporta sa mga Marcos. 'Di ba? Tapos ganyan. Sa ganyang pangyayari, sasabihin na magkaibigan tayo. Meron bang kaibigan na iiwan mo sa ere yung matalik mong kaibigan? Lalong-lalo na sinasabi mong best friend. Hindi mo iiwan yun. No, kahit na lamunin yan, 'di ba? Kahit na sitahin yan, gantuhin yan. Isang salita mo lang, kung gusto mo siyang ipagtanggol, kaya mo siyang ipagtanggol. Lalong-lalo na mataas ang pwesto mo kaysa sa mga taong tumitirya kay VP Sara. Kaso hindi mo ginawa yung mga panahon na yun. So doon pa lang, tinatapos mo na yung pagkakaibigan yung dalawa. So sisisihin mo yung mga Duterte. Sisisihin nyo kung bakit sila nagagalit sa mga Marcos, bakit sila nagagalit. Hindi natin masisisi ang mga Duterte. Dahil ginawa lahat ng mga Duterte ang pakikipagkaibigan sa inyo. Naging tao sila sa harapan ninyo. Nagpakatao sila. Kaso nga lang, hindi nyo sinuklian yung ginawa nila sa inyo. Kahit hindi nila hinihingi, no? Sana kayo na lang din ang nagkusa. 'Di ba? Kaya ang lumalabas talaga sa mga komento at mga nagsasabing mga tao is parang ginamit lang ang mga Duterte. Alam mo itong mama na ito, ang salita talaga nito, tiksi 5. Saan ka nakakita ng forever, hindi umabot ng 1 buwan, pinakain mo sa buhaya, yung sinasabi mong BFF. Tingnan nyo, yung style, pinatanggal ni Sandro si Saldico. Remember that? Ang ipinalit? Si Kimbo. Anong usap-usaping kumakalat? Even my friends, even yung mga kaibigan kong vlogger sabi, may kiskisan ang Marcos at Romualdez. Sabi ko, hindi ako naniniwala dyan. Even my friends, sabi ko, arte yan. Maniwala kayo dyan, arte yan. Naguhugas kamay. Iyaan po ano lang yun, kunwari, magkagalit si Romualdez tsaka Marcos. Marcos, pag may gusto, kabaliktaran ang sinasabi. Tapos maghuhugas kamay. Pero ang katunayan na gusto niyan, yung kabaliktaran. Naiintindihan nyo? Pansinin nyo ang trending ni Marcos. Itaga nyo sa bato, balikan ninyo ako. Pag may sinabi yan, ang mangyayari yung kabaliktaran. Naghugas kamay lang. Kasi hindi niya kayang diretsuhin. Diba? Ayaw ng impeachment. Yun na nagiging komento sa kanya talaga. Yung mahilig siyang maghugas kamay. Parang Poncio Pilato yung dating. Laging inilalabas niya yung sarili niya doon sa mga nangyayari. Kahit na may involvement na nangyayari sa kanya doon. No, kahit may involvement, kahit nandiyadyaan na o alam na ng mga ganyan, di ba? Ilalabas ko yung sarili ko, hindi ako pwedeng masama dyan. Ka-impeachment yung anak niya unang pumirma. Eto, hindi raw siya magpapatawag ng sesyon. Sasabihin ko sa inyo bakit hindi siya magpapatawag ng sesyon. Ngayon nagbago yung isip. Magpapatawag ng session, handa siya magpatawag. Pwede magpatawag ng session kung gusto mong patawag. Ngayon, hindi naman siya magpapatawag. Paiba-iba no? Ang gulo mo. Kunwari, kunwari magpapatawag siya ng session. Pero hindi yan magpapatawag ng special session. Okay. Bakit? Sa aking palagay, ayaw niya talagang matuloy ito. Itong impeachment na to. Una, wala silang numero ngayon dyan sa Senado. Okay. Wala sila. Kaya hindi kumbaga parang alanganin sila ngayon. No, ang iniisip niya, kailangan sa susunod na lang. Parang iniisip niya na mas maraming papabor kay VP Sara dyan sa Senado ngayon. Parang nararamdaman niya, nagiging advance siya. So parang ang hinihintay niya, wag muna natin ituloy ito. So kapag nandito na yung mga senatorial ko, yung mga ganyan-ganyan, pag nakaupo na yung mga yan, saka natin ituloy. Diba? Parang ganun ba yun? Na special session. Ngayon, kung sakali man, tinopak ito, nabuang na kasi alam nyo kung bakit. Nabuang. Pansinin nyo, sino ba ang tumutulak ngayon sa impeachment ng matindi? Di ba mga NPA, mga makakaliwa? Oo, obvious. At mga dilawang tae?
Yung mga inodorong dilawan, sila yun. At may kuntsabahan ng pula at dilaw. Ano? Halatang Paano halata naman kasi yung mga makakaliwaan talagang nagtutulak ng impeachment kay VP Sara. No? Dahil alam nila hindi sila makaporme kapag mga Duterte ang nandiyadyaan. Lalong-lalo na ramdam nila na may posibilidad na maging presidente si Sara Duterte sa 2028, may posibilidad na manalo. 'Di ba? gagamit ni Marcos ang dilaw? Ginagamit niya ang dilaw, ang pai niya ang mga Duterte. Ang pai niya si BP Sara. Kasi ang dilaw, galit na galit sa Duterte. At alam nila ang Duterte sobrang lakas. Alam nila yun. At alam nila, hindi nila kaya. Pula versus Duterte, hindi nila kaya. Dilaw versus Duterte, hindi nila kaya. Kaya si Marcos, ginagawang pain si Sara Ganon? para siya ikampihan ng dilaw. Ginawang bulati pa si BP Sara. Papansin mo ngayon, pinakawalan si Laila, kung ano-ano. Basta makasipsip lang sa dilaw para nasa likod niya dilaw. Remember this, lalamunin ng dilaw si Marcos. Bakit? Sino ba to si Marcos? Bago, kanlungin ni BP Sara. Hindi nga to nanalo kay Leni, tandaan nyo? Oo. Matagal nang sinuka ng lipunan ng Marcos. Kaya lang to nanalo kasi kinadlong ni Sara. At saka delikado yung ginagawa ni BBM kung meron siyang taktikang ganon. 'Di ba na parang ginagawang pain ng mga Duterte si BP Sara? O pagpalagay natin ma-eliminate o wag naman sana ma-eliminate ang mga Duterte, mawala ang mga Duterte. Sa tingin ba ni BBM yung mga nasa tabi niya magiging kakampi niya rin? Lalong-lalo na ang mga dilawan, Ang mga dilawan galit na galit talaga sa mga Marcos. Natural, magiging mabait ngayon sa kanya yan. Siya ang presidente ngayon Binibigyan niya ng pabor yung mga dilawan. 'Di ba? Pero ang tanong diyan, kahit binibigyan niya ng pabor, totoo kaya yung ginagawang pakisama ng mga dilawan kay BBM? Hindi kaya hinihintay lang na malaglag ang mga Duterte at kapag nalaglag ang mga Duterte, ikaw naman ang ilaglag sa susunod? Hindi kaya ganun? 'Di ba? Kayo mga katunay, anong nararamdaman niyo? Sumali sa unit team si BP Sara, pero kung hindi sumali sa unit team si BP Sara, Wala, hindi magiging matunog. si Sara pa rin ang president. Naiintindihan nyo? At saka hindi Kaya- magiging matunog. Alam ni Marcos yan. Hindi niya itutuloy yung impeachment kasi kung sakali, at ako hindi naniniwala mangyari, but for discussion purposes, kung sakali ma-impeach si BP Sara, alam niya, lalamunin siya ng dilaw. Kasi kung talaga ma-eliminate ang Duterte, which I don't believe, pero yan ang sa tingin niya, pag na-eliminate ang Yan nga, Duterte, sinasabi ko kanina. wala na siyang pains for dilaw. At alam niya, hindi niya kaya ang dilaw. So patatagalin nila yan hanggat kaya nilang i-hold until 2028 na pain ang Duterte. But the problem is, mali ito si Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niya sobrang mahal ng Pilipino ang Duterte. Yun ang pagkakamali niya. Ang daming taong yumayakap sa mga Duterte, hindi binibitawan. Kung sila magkakakampi dyan sa pwesto nila, ang kalaban nila taong bayan. Although may mga taong bayan din na mangilan-ngilan naggalit sa mga Duterte na nakikita natin, pero mas marami pa din ang pumapabor sa mga Duterte. 'Di ba? Kita natin marami pa ring dumidepensa nagtatanggol sa mga Duterte. Ang laki po ng nagawa ni PRRD sa Davao and at the Tama. same time sa Pilipinas. Oh. Game changer po si PRRD. Kaya kahit na, sabi ko nga kanina sa SM, kahit na matanggal si BP Sara, which I don't believe, pero kung sakali lang, patatakbuhin ng taong bayan si Basti, si Pulong. Kaya nga yung sinasabi natin, kung si VP Sara ma-impeach yan, nagtagumpay sila, nagpalakpakan. Hello? May mga kapatid pa yan. Si Pulong Duterte at si Basti Duterte. Nakikita nyo mukhang mas matindi at mukhang mas matigas. Diba? Baka mas lalo kayong kilibatutan. Hindi matatapos yan. Kahit sabihin yung si BP Sara ipa-impeach nyo, hindi nyo napatakbuhin, manalo kayo sa mga plano ninyo, nandiyadyaan pa yung dalawang magkapatid. Imposible na hindi kikilos yung mga yan kapag tinulak ng taong bayan na tumakbo yan. Kapag taong bayan ang humiling na sila ang tumakbo, kung alin man sa kanilang dalawa. Di ba? Bakit? Ang problema, wala lang sa Duterte. Ang problema, palpak kayo, Marcos. So, naiintindihan nyo?
Kabaliktaran to si Marcos. And alam niya yung naglalaro ito. Mamaya, marami pa akong i-explain patungkol dito kay Marcos. Habang nakabreak ang Kongreso kung hihilingin ito sa kanya ng Senado. June 2 pa kasi pagkatapos ng eleksyon, magbabalik sesyon ang Kongreso. Pero ayon mismo kay Senate President Cheese Escudero, posibleng Hulyo na nila simulan ang impeachment. O yan Hulyo na. malinaw Binalita, Hulyo na. So iyakan na. Iyakan na yung mga nagpirmahan So yan na yan. Unless, yan ang desisyon ng Senado, unless magpatawag na special session si Marcos. Which Kaya nga magtawag. parang mas yung mga yung mga nagsipirma, parang mas una pa kayong matatanggal kay BP Sara eh. 'Di ba? Tingin niyo ba mananalo kayo ngayon darating na eleksyon? Most likely when the new Congress already enters into its function. That means after SONA. Ayun na. SONA, I think, is on July 21. So try After SONA pa. So after July 21 tapos na yung eleksyon. Kasi gusto isa pang dahilan niyan dahil Hala na. posibleng maipanalo na Malayo. nila yung mas maraming senador kaya nilang makakuha na ng Sana nga maipanalo nila yung mga senador nila. 'Di ba? ngayon. Parang wala- kumpiyansa na mananalo yung 12. Yung 12 niya. Sige. Tignan na lang natin yung eleksyon, no? kasi lang numero eh. So hindi pa nila kaya 'yan, no? But I still believe na hindi ito itutuloy ni Marcos, hindi siya papatawag na special session. Kabaliktaran na naman ng sinasabi nito. Unless something happens na critical. Kasi itong impeachment na ito, wala silang planong ituloy yan. Oo. Nagkadisgrasyahan lang. Bakit? Nalagay sa alanganin si Tamba. Oo. Dahil kriminal po yung ginawa ni Tamba na nag-fill up ng blank items yung kanyang kamera. Oo, isa pa problema wala yun. pong galawan sa kamera ng walang basbas ni Tamba. Kaya malaking sabit si Tamba rito. Kaya pinilit nila ihabol. Pansinin nyo ang At saka tagal. hindi naman kikilos yung mga nasa kamera kung walang utos sa taas eh. Diba? Hindi naman pwedeng yung mga tauhan mo kumikilos nang hindi ka inuutusan ng leader, kung hindi nalalaman. Natural, kung ikaw yung pinakamataas dyan, imposibleng hindi mo malaman lahat na nagiging galawan dyan. Lahat yan ikukonsulta muna sa'yo. Nakabinbin yung impeachment na yan. Oh. Even yung mga kaalyado nila sinasabing walang oras. Bigla-bigla nagpalit. So, wala talaga sa plano nila yung impeachment ngayon, as of now, as of this year. Or as of this 19th Congress. Okay. Nagkabulagaan lang, pantakip nila doon sa blank items. No. Tandaan nyo, kabaliktaran, mamaya papatunayan ko sa inyo, binaligtad ulit yan. Ang sinisisi pa, yung timing netong demanda kay Tamba. Hindi. Baliktad. Yung impeachment nyo, ang pilit nyong pinangtatakip sa tunay na issue ng bayan. Tama. Doon po tayo ngayon nagkakaproblema. Napapansin nyo na yung galawan nila? Kaya ito special session, unless hindi yan ibibigay ni Marcos. Kabaliktaran po yan. Maniwala kayo, baliktad magsalita yan si Marcos. Unless merong may malaki na namang mangyayari. Na kakailanganin na nila yung special session, mamadaliin nila, bubuho sila ng pera dyan. Aha. Ma-impeach lang si BP Sara. Ayon, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Banat News Files TV. At syempre nato ngayon natin ang boses na yon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.